Diyan. May gabi sa tanan. Happy Sabbath. Kinsa may nalipay nga Sabado na jud. Oh, tanan ta nalipay jud ta mga kaigsuonan. Oy kanang pwede paki-off. Unsa man ikog now or nakulbaan lang jud ko. Bitaw mga kaigsuonan, karong takna it's a privilege no nga mahimo nga speaker tonight kay kabalo mga kaigsuonan, makaingon ko it's been a long time nga nahimo kong speaker during Vesper. Kay I think 2 years. Naka-message ko but that was for message to the youth mga kaigsuonan. So karon mga kaigsuonan sama pa sa giingon ni Brother Vico nga ready daw, prepared ang inyong speaker tonight. Prepared kayo kay nagod kay PPT. Pero dili pa prepared kay wa man gikuan. Ako man na connect. Anyway, mga kaigsuonan, sige, before ta magsugod mga kaigsuonan, mag-ampo sa ta, mga yo tagiya sa Ginoo. Let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you and thank you for this Sabbath day that you have given to us, O God. We thank you for guiding us throughout the week, for keeping us safe and sound, O God. And we thank you for all the blessings that we receive throughout the week, O God. And this Sabbath, as I deliver your message in words, may your holy angels be with us, and your holy presence be with me, O God, so that they can understand the message in the words of God. Thank you for everything. All this will in the loving name of Jesus Christ we pray. Amen. Before din mga kaigsuonan no, nagpasalamat ko sa nindot nga special song sa ato ang mga amahan. No, nindot king mga tingog nakahinumdum ko sa worship kaninang buntag. Murag mao gito siya ang kanta na mo gaina. But anyway mga kaigsuonan, ang akong pagadadoon karon mga kaigsuonan is makita, wait lang, okay na? Sige, makulat ko. Kaya naman mo sa PPT. Sige lang, man jud na, basta live na jud tay mga technical errors. Kalma lang mga kaigsuonan kay sayang mong siya. Sayang siya bang dili makita sa screen. O sige, ihatag na po nato ang panahon sa mga papa. Dili siya. Okay, sige, it's okay. Okay, sa makausap mga kaigsuonan, happy Sabbath. So, nakoy pangutana sa inyo mga kausunan. Ako siyang i-start sa usa ka pangutana. If makabuak mo o isa ka butang, say for example, baso, plato, or salamin ba, unsa man inyong buhaton ana? Ha? Say sorry. I'm sorry. Ana? Ansa? We will try to fix it daw. Ilabay, grabe mo kaya, uy. Ilabay, unsa pa? Mao din ng tubag. Hipusod. So, walay ikaw ang tag-iya kol. Kung saan man mo kol? Kay masuko ang asawa, kay nakabuak ka. Tama, gid na siya kol. So, mga kaigsuonan, mao na mga common answers nato no? Ilabay, pasagdan, worse, gingon ni Kuya Biko, ilabay daw sa basurahan. Ngano man ang pangutana, nganong ilabay man nato mga kaigsuonan? Wala na ibili. Wala na ibili, wala na gamit. And wala na value. Mao na siya mga kaigsuonan. But tonight mga kaigsuonan, I have a trivia. Ready jud kayo mga kaigsuonan kay nag-trivia gyud.
Okay. Mga kaigsuunan, kabalubang mo nga dunay usa ka art form or artwork sa usa ka country nga ang isa ka butang pag mabuak ilahan ng i-gather, then unsaon nila ilahang ibuo og balik. So kinsay makatagna unsa nga country to? Ha? Japan kay nakakita ba ka sa kuha ganina? Ay wala da. Okay. Ay, takmi. Very good. Okay, makita siya sa lugar sa kana siya nga art form or artwork is makita sa Japan. Yes, mga kaigsuunan. Sa Japan, doon na sila art form or artwork nga ang isa ka butang pag mabuak unsaon nila i-collect o ibuo nila. O kana siya mga kaigsuunan, gitawag na siya og kintsugi. So unsa to? Kintsugi. Oh, sa pangalan pa lang di ba daan na Japanese na gud siya. So na diri mga kaigsuunan, when we say kintsugi, it means literally gold seams. It is a traditional repair method that takes the broken or cheap parts of cherished vessels, glues them back together with a Japanese lacquer, and paints the seams with gold or silver. So mao tong gingon mga kaigsuunan nga once ang isa ka vessel na buak, ilahan nang ibalik o collect and then ilahan ng buhon. But mga kaigsuunan, kabalo mo nga kaning kintsugi is dili lang siya nga ibuon. There's more. Unsaon man mga kaigsuunan, dili lang nga unsa may gamiton kung kung magbuo ka. Glue. Oh, pero kaning kintsugi mga kaigsuunan dili lang glue. Kay ngano, ang gamiton nila is powder of gold and silver. So kuyo kayo siya mga kaigsuunan no? Amazing kayo. So trivia na siya nga gikan sa Japan mga kaigsuunan. So mga kaigsuunan, if we connect this trivia to Christian manner mga kaigsuunan, we are like the broken vessels, di ba? Sometimes nga sama sa inyohang gitubag gaina nga kung dunay mabuak, kung makabuak ta unsa man ilabay na nato atuan na lang pasagdan because wala na value sa atua. And sometimes we try to fix it mga kaigsuunan, pero bisag unsaon nato fix dili ta ka buuan ng mga kaigsuunan. But then ang gugma sa Ginoo, it's like the art form of kintsugi nga unsa man nga bisan pag unsa ka imposible, bisan pag unsa ka kanang lisod yun siya buhon, pero ang Ginoo kaya na siya mga kaigsuunan. Ina ang form of love niya sa tua. So kana siya ang kamaayo pa jud mga kaigsuunan, wala lang niya nga gibuo. Unsa pa, gibutangan pa niya og extra twist. Unsa? By adding a value. Just like sa kintsugi, di ba? They add a silver a gold or silver powder. So, unsa man, nahimo na tang from broken to unsa man, to a whole one. And one thing mga kaigsuunan, duna na tay value diha sa Ginoo. So, mao na siya mga kaigsuunan nga giingon nga if you are broken right now, kung doon naman mo'y ginadala-dala sa inyong gibati, ayaw lang nang sagugma nga broken mo kay wala na sa tuwa diri, dili na para bitaw. Kung doon na mo'y gibati nga tan-aw ninyo nga murag broken ko, murag shattered or naba mo'y problema mga kaigsuunan, dool sa Ginoo because God can fix it. Sama pa gani sa usa ka kanta mga kaigsuunan no nga unsa ganito? He brings beauty out of brokenness. So duna joy nindot nga ang Ginoo ra jud ang maka-fix atoa. But then mga kaigsuunan kana siya, trivia lang na siya. Nindot jud unta kaayo mga kaigsuunan og naatay PowerPoint pero ipakita na lang nako ni siya. Kani siya. Oh. Mo na siya ang kintsugi. Okay, so let's proceed. Ang ang title sa ako ang message karon mga kaigsuunan kato siya, trivia pa lang to siya pero taas na kayo no.
it's not a problem anymore. So, unsa to akong title sa akong message tonight? Okay, kung kinsa may nay problema dire, ngisi. Ang ngisi, ay wala, okay. O daghang nagngisi. Pero ayaw mo kabala ka mga kaigsuonan. Sama sa ato ang mensahe karon, title sa atong message karon, it's not a problem anymore. So magsugod ta mga kaigsuonan sa atong key text nga makita sa Lucas 8 verse 25, it says, unya miingon siya kanila, hain ba di ay ang inyong pagsalig? Og nanghadlok sila og nahibulong sila nga na nagingon sa usag-usa. Kinsa ba di ay kini siya nga musugo bisan sa hangin ug tubig ug mupatuo man sila kaniya. So mga kaigsuonan, let's ponder the story of Jesus Christ with his disciple when they are crossing to the Sea of the Galilee, mga kaigsuonan. So, kabalo naman ta siya sa story mga kaigsuonan, no? When Jesus decided nga, with his disciple nga, saman, muadto or mo-cross sila, mutabok sila sa maong lake sa Galilee. So, niana din mga kaigsuonan nga, that time when Jesus decided nga muadto or mag-uban sila sa ilaha sa mga iyang disciples, doon na ang lake ato mga kaigsuonan is unsa man very peaceful kaayo. So wala joy problema. Kuan ra kaayo. Hapsay o kung sa kana hapsay pa ang paminaw mga kaigsuonan. So it happens nga unsa kabalo na jud tani nga story. Ang Ginoo sa man siya na tulog siya that time mga kaigsuonan. Then, in just a minute, na unsa man, dunay bagyo. Natingala ang mga disciples nga nagkuso-kuso ang mga balod. Ang hangin kay murag nasuko. And but that time, mga kaigsuonan, unsa kahay gibatig sa mga disciples? Okay, nahadlok ang mga disciples, nakuratan sila mga kaigsuonan. So mga kaigsuonan, in Luke 8 verse 22 it says, og nahitabo sa usa ni adtong mga adlaw nga misakay siya og iyang mga tinuonan sa usa ka sakyanan ug siya mingon kanila, manabog kita og magikan sila. Okay, just second trivia. Ang kabaluta nga ay ang atong nahibalaan nga ang Sea of Galilee is a sea. But to tell you mga kaigsuonan, a Sea of Galilee, it's not a sea. It's a lake. Lake na siya mga kaigsuonan, dako siya nga lake, which is mauna siya ang unsaman, mauna siya ang ginakuhaan o panarbawan sa mga tao. So mga fisherman, mga kaigsuonan. So, asa sa gingon sa Luke 8 verse 23, apan sa nangasakay sila si Jesus na hikatulog, ug miabot ang usa ka dakong hangin ug gisabuan sila ug nag-ungaw sila sa kadautan. So that time nga ning kuso-kuso na ang hangin, ang mga balod mga kaigsuonan, kuan na kayo ang hangin. Unsay na feel sa mga disciples? Sama sa kung gingon gina na naratol, nahadlok sila og unsa may kuan, unsa man ilahang unang gihimo. Kinsa lang gimatami. Ukaw nila si Jesus. Tama na siya mga kaigsuonan. Og sa dihang ni mata na ang Ginoo, ni mata si Jesus unsa may iyang giingon siyang disciples. O ako pangutag unta mo kay basig nakalimot mo sa story ba? Hain na ang inyong pagtuo. Ni ana ang si Ginoo, oy asa naman inyong pagtuo? Na ako kauban ko ninyo pero ngano ginana man inyong gibati. No nga gikusong-kuso lang mo sa dagko nga balod, naghangin, nagkusog, mauna na, nangaraton na mo, nangahadlok na mo. So, kana siya mga kaigsuonan nga story, let's end the story nga dunay dako nga question sa ilaha, sa mga disciples. Nga nag-ingon, unsa ganito sa Luke, sa ato ang key text, nag-ingon, kinsa ba di ay kini siya, nga musugo bisan sa hangin ug tubig, ug mupatuo man sila kaniya. And let's end with a question sa giingon sa Ginoo nga, hain ba di inyong pagsalig?
Okay. So asa di atong pagsalig mga kaigsunan. So mga kaigsunan, I have these 4 lessons nga makuha nato in this story. So first is, it's not a guarantee that we had Jesus in our lives, we cannot face problems anymore. So unsa to? Unsa daw to? Unsa first lesson nga makuha nato? It's not a guarantee that we had Jesus in our lives, we cannot face problems anymore. So dili garantiya mga kaigsuonan nga duol ta sa Ginoo, close kaayo ta na ata sa ministry, nabuhat ta, dili na ta maka face of trials or problems mga kaigsuonan. Remember mga kaigsuonan nga the more nga duol ta sa iyong Ginoo, the more nga the more ang trials, the more nga sulayan ta mga kaigsuonan. So makita gani, inana magin na mga kaigsuonan no, makita gani sa atong sa kaaway nga ay kani, nasig kaayo ni. Tan-awon na to, unsa man, suki-sukihon jud na sa kaaway mga kaigsuonan, asa gyud ang ato asa jud na iyahang bikil. O unsa man, mao gyud na ang konteryahon sa kaaway mga kaigsuonan. So dili pa sabot nga duol ta sa Ginoo, duol ko sa Ginoo, gaampo ko permente, gabasa ko Bible. Sa man, kasi ko diri sa church, muwali ko, mo kanta ko. Sa man, wala na ko'y problema. It's not like that mga kaigsunan. Remember sa character. Remember sa Bible. Ngayon sa man, si Job, di ba? Doon man kayo si Job sa Ginoo. In fact, kuanan gani siya as unsa may gibansag kay Job. Amahan sa pagtuo or faithful. Siya ang giingnan nga faithful man. Faithful kayo siya. How come, di ba? How come nga ang isa ka faithful man gihatagan o nakadawat og mga pagsulay. So mao na siyang mga kaigsuonan nga dili jud ta garantiya nga kung duol ta sa Ginoo dili na ta maka-face og problems. Just like pud sa ato ang story mga kaigsuonan, di ba? The disciples is with God. Pero unsa man nganong naka-experience man gihapon sila og storm. Nga do naman ang Ginoo, naguban man sila. So dili na siya mao mga kaigsuonan. So that is the first lesson. And in Luke 8 verse 24, ug sila miduol kaniya ug ilang gipukaw siya nagaingon, magtutudlo. Mao na ni siya mga kaigsuonan, nangalisang na gid sila no. Mga wala kita, ug naghagmata siya ug nagbadlong sa hangin ug sa kapangis sa tubig ug kini mihunong ug miabot ang kalinaw. But the good thing mga kaigsuonan is bisan pa man na tay problem, bisan pa makaagitag mga problema, pagsulay nga murag tan-aw nato, dili nato makaya. Ang kanindot lang, duol ta sa Ginoo, dunay solusyon. Unsa man, ma-okay ra ang tanan. The second one mga kaigsuonan is problems are opportunities that we might draw ourselves near to thy Savior. Kay kana dayang problema mga kaigsuonan, opportunity di ay na mga kaigsuonan nga mas mupaduol ta diha sa Ginoo. So name it, di ba mga kaigsuonan, unsa may mga problema nato? Maybe sa ato ang trabaho, no? Matingala ang atong siguro one of our problem is ang ato ang boss, no? Kanang unsa man, maldito ba na nga boss, kaganahan, lami na kayo ikuan, lami na ka ihawa, pero dili mo makaya kay kinahanglan, or even conflict sa imuhang kauban sa work, or sa mga estudyante. Let's relate this to the student nga dependent na kayo sila sa ilahang panghuna-huna nga tan-aw nila dili na nila kinahanglan ng Ginoo. So the second is, it is the opportunity day mga kaigsuonan nga ang mga problema nga ato ang maagian is mao na siya ang way para mas muduol ta sa iya. Wala ta kabalo nga that problem may be a blessing
Nga makaingon ka nga, Lord, salamat kay gihatagan ko nimo ani nga problema. Kung wala pa lang nimo ni gihatag nga problema, dili ko maduol diha kanimo. So have you tried that? Naka-experience mo na sa inyong life? Nga, so let's say sa mga estudyante, bato akong giingon ganina nga, dependent na kay sila sa ilahang kaugalingon. Pero sa dihang nabagsak, asa man, naluya. Pero, kinsa man ninyo ang unang duolon, ang Ginoo. And that time nga, sa dihang naka-experience ang isa ka estudyante nga nabagsak, na remind sa iya nga, dili day na ako kaya kung ako lang kaugalingon. Ako lang kaugalingon. So kinahanglan day na ko ang Ginoo. So mauna siya mga kaigsunan ang second lesson. So nadiriha giingon, usahay ang tao sa sobra kahayahay ug hapsay sa kinabuhi makalimot sa Dios. No dili. Kung hapsay daw, kung peaceful na kaayo yung imuhang kinabuhi, hayahay na kaayo, makalimot ta, no? Which is very true. Tinuod jud kay siya mga kaigsunan. Kay atong una-una, ay nganong kinahanglan man nato? Nganong mutawag man ta? Murag sa isa ka friend nga, nganong tawgon man ako siya nga kaya man ako? Di ba? So inana na siya mga kaigsunan. Apan makahinumdum niya pag dunay mga problema, pagsulay, kagulanan o uban pa. Oto kaayo mo. Kay ngano, nakarelate wala. Mungisi lang ta. Mungisi lang ta kay tinuod mga kaigsunan inani ta as a sinner, as a fallen angels. I mean, as a sinner jud mga kaigsunan, makahinumdum ra jud siya mo nang pait sa ato makahinumdum ra ta sa Ginoo ug walang-wala na ta, if broken na kaayo ta ug do na tay daghang pagsulay ug nata sa mga kagulanan. But when in times nga abunda ganita, abunda ta sa gamit, sa gugma or sa unsa man sa ato ang pagbati, wala, makalimot na siya mga kaigsunan. So nadiri nga Satan's new strategy. Sa karaang panahon, iyang himuong kabus ang katawhan sa Dios, pinaagi sa pagkuha sa ilang mga katangan ug uban pa. So in the past times, dahil mga kaigsunan sa Bible, ang strategy ni Satan is iyang hatagan, iyang kuhaan kung say mga blessings nga naa sa isa ka tao. Mao na ang iyang strategy of giving challenges sa isa ka tao. Pero karon mga kaigsunan unsa? Sa bagong panahon niya, sa panahon iya na usab ibutang sa kahayahay ang kahimta. Sorry mga kaigsunan na kay kuadyo ko sa Bisaya ay sa bagong panahon iya na usab ibutang sa hayahay nga kahimtang ang katawhan sa Dios aron sila makalimot kaniya. No mas kuan ba nakabantay mo mga kaigsunan, mas pina-upgrade ang strategy sa maong kaaway. Sa una, sige, gihatagan ka blessing sa Ginoo, kuan nako. Tan-awo nato be og muhawa bagud ka sa Ginoo. Pero karon, sige, butangan nako, hatagan nako, tan-awon nako og di ba ka makalimot sa Ginoo. So, kuan kay siya mga kaigsunan, bright yung kayo ang kaaway mga kaigsunan. And this remind us mga kaigsunan nga we should always ask for His presence mga kaigsunan. Kay from time to time jud mga kaigsunan tinuod jud na nga pag makafeel na tag kahayahay wala na makalimot jud ta. Og nasa Luke 8 verse 24 og sila miduol kaniya og ilang humana day ni. Okay, let's have the third lesson. But before that mga kaigsunan, sa itong first lesson? Sa itong first lesson? Nangatog naman mo. Sa mana? Sa na pagsulay na wala problems. Sa to, first lesson. Kasi nasa bangka. Sa to first lesson, pag dunay problema, it's not a guarantee. It's not a guarantee, Brother Vico, nga naa ka diha sa pag-alagad, di na ka maka-experience of problem. Ikaduha,
It is an opportunity. It is an opportunity nga maduol ta diha sa Ginoo. And the third one is the trials in life are also God's way for us to be an overcomers. So mga kaigsunan, have you tried that sa inyong kaugalingon? Nakaingon ko nga, Lord, I overcome this problem. Nakaana ba mga kaigsunan? Nga, sa bisan, unsa pa nga mga pagsulay nga kanang tan-aw ninyo murag dili na ninyo makaya pero nakaingon jud mo nga nakaya ra gyud ninyo tungod diha sa Ginoo, nakatry mo ana. So there are a lot of characters in the Bible nga bisag name it, one of it is si Job, di ba? Gitest si Job, mao man jud na kay siya man jud good ang faithful man sa Bible mga kaigsuonan. Nga when Job was tested by Satan, kay Satan man jud gud ang naghatag ato, pero unsa man he was an overcomer. Mao na siya mga kaigsuonan. So dili na in James 1:2-3 giingon, igsuon ko, isipan ninyo nga mao usa ka tumang kalipay sa diha nga kasugat ninyo ang mga panulay. Oh, so pag naday problema nga kaigsuonan, take it as a blessing. Oh, malipay mo kung naay problema, yes, nakoy problema. Salamat, dungagi pa. Gusto ko kanang kuan ba? Kanang wala mo kayo. Have you tried nakay kuan mga kaigsuonan kanang tao ba nga moingon nga, Lord, mawala ni. Wala na kanang taas kan grabe pa ani, no? Nakay nga na, pero naa diri gani gingon ikalipay kung isugat ninyo ang mga kung ikasugat ninyo ang mga panulay kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailo. So nindot kay siya mga kaigsunan. Kana di ay problems mga kaigsunan nga ato ang na face. Kuan din na siya magbunga din na siya og patience, no? Nga dili tanang nga mag-remind sa tuwa nga kinahanglan gyud nato og pagpailog mga kaigsunan. And unsa giingon sa according to Messages to Young People page 46 paragraph nawala jud yang paragraph mga kaigsunan nawala. Ingingon diri Ellen G. White says, but we must meet all obstacles placed in our way and overcome them one at a time. If we overcome the first difficulty, we shall be stronger to meet the next. O, sama sa kong giingon. Kung na-overcome nimo ang kini nga pagsulay, how much more sa ikaduha? How much more sa ikatulo? And how much more sa moabutay pa, mga kaigsuonan? Mo nang giingon nga, and at every effort will become better able to make advancement. By looking to Jesus, we may be overcomers. So, kung dunay pagsulay mga kaigsunan, kinsa ta mo tutok? Ka sa Ginoong Hesus kay Ginoo sa Ginoo ra gyud mga kaigsunan. Og ningon balikon nato ang atong story nga nagingon sa Luke 8:25 og mingon og siya miingon kanila, hain ang inyong pagtuo og sanglit ng hadlok sila nahibulong nga nasigingon ang usag-usa. Kinsa man di ay kini nga siya nagasugo bisan sa mga hangin ug sa tubig ug kini nagasugot kaniya. So sa dinahang dunay daghang tagpagsulay mga kaigsunan. I hope nga duna poy kanang voice sa ato ang mind ba nga moingon nga asa na may mong pagtuo sa dihang malisang ta pareha sa mga disciples nga nalisang na inatoy lang na experience. I hope we should also remember sa question sa Ginoo nga nganong asa din yung pagtuo nganong mang asta ramang kayong gamaya. So let's have the last one, which is the fourth lesson. God can calm the storm. So, unsa to? Ang ikaupat? Okay. So, let's review mga kaigsunan. First is, unsa tong first lesson? Oh, nakalimot na. Oh, it's not a guarantee. Second is,
It's an opportunity. Problem is an opportunity. Third one is we may become the overcomers. And lastly, mga kaigsuunan, which is maujud niya ang assurance nato mga kaigsuunan niya. We should always remember this one mga kaigsuunan nga God can calm storms. Ang Ginoo ra gyud ang makapakalma sa mga balud sa problema mga kaigsuunan. So naa diri kung ang Dios kaniadto nagbuhat og milagro, dili pud baya siya makabuhat sa atong mga kinabuhi karon? So unsa man ninyo ang kuan? Nga kung ang Ginoo man gani nabuhat niya in times of sa mga Bible characters, di ba? Sa ilahang life, nabuhat man gani sa Ginoo. Iyahang magaling na fix ang mga dagko kay mga problema. How much more sa atong panahon karon nga hasta lang gamaya. Wala sa tan-aw sa atong pagkuan mga kaigsuonan, wala ra jud sa mo nang gingon wala la sa ilang kumingking, di ba? So naingon diri si Jesucristo maura gihapon ang sa kagahapon ug karon, oo ug sa walay katapusan. Amen? Okay. So this remind us mga kaigsuonan nga God never change. Kung unsa siya sa una, kung unsa niya gibless ang mga tao kaniadto, how much more kita. Kung unsa sa Ginoo nga giayo, gisolve ang mga problema, how much more sa ato ang mga problema karon mga kaigsuonan. And nag-ingon sa 1 Corinthians 10 verse 13, walay bisan unsa nga panulay nga miabot kaninyo kundili kadto nga maantos sa tawo. Apan ang Dios matinumanon nga dili motugot nga panulayan kamo sa labaw sa inyong maarangan. Kundili uban sa panulay maghatag usab siya og lutasan aron kamo makahimo sa pag-antos. So this is a promise mga kaigsuonan. Nindot kayo no nga nag-ingon nga if you have your problem right now unsa man dili na ihatag sa Ginoo. Kung kabalo siya nga dili na nimo kaya. So it's like sa isa ka teacher good mga kaigsuonan nga naghimo siya og exam nga nganong ihatag man na niya sa estudyante nga di man day na niya kaya. So inana po ng Ginoo mga kaigsuonan dili na niya ihatag nga problema nga kanang imuhang gibati karon nga kasakit, kanimong brokenness mga kaigsuonan. Kay nasayod siya nga yes, you can overcome that. Kaya ra na nimo. O by that time nga moingon ka nga dili na ni kung makaingon ka nga dili nimo kaya, then that's the way. That's the opportunity nga unsa mas moduol ta diha sa iya mga kaigsuonan. So, gingon diri ang mga kaigsuonan ang mga problema nga anaa sa atong mga kinabuhi dili tunglo o problema pa. So, nangingon nga pag natay problema gitunglo mo kuan sa Ginoo kay murag nagsunod-sunod naman akong problema. Una inani. So dili na siya mao mga kaigsuonan, kundi usa ka panalangin o kahigayunan nga kita mo paduol sa atong Ginoo. So mao to siya mga kaigsuonan nga we should always remember that these problems that we are facing right now, it is a blessing. And if tanaw nato nga murag wala tay way out, dili ta makasolve ana, then unsa man moduol ta diha sa Ginoo. Kay unsa man gani sa pinakalas giingon, God can calm the storm. So mao na siya mga kaigsuonan and ang Ginoo magapanalangin kay sa ato ang tanan.